Sen, ito yung sunod namin tanong kasi si Ombudsman Boying Remulla naglabas na ng balita eh. Yung sinabi na yung dating ginawa nila Martires at ni Duterte na isarado yung SALN, wag ipakita. Kailangan magpaalam ka muna sa politiko at pag pumayag yung politiko na yon, tsaka lang bubuksan yung SALN. Ano? Tingin niyo po ba etong pagpapabukas ng SALN doon sa mga politiko aabot to doon sa sa pagbukas din nung matagal nyo nang ipinaglalaban, siguro mga 13 years, 14 years na din, ilang taon na pagbubukas ng joint account ni Sara Duterte, kasi may nagsasabi until now existing pa yung joint bank account na yun na hahatawin pa yata kayo ng microphone ni dating Pangulo doon sa Congress. Yes. So, yes, ito na nga ang pagkakataon. Kasi ang Ombudsman at ang AMLAC, meron yan silang MOA na pagka nag-iimbestiga, pwede silang makakuha ng mga copy ng mga flag transactions mula sa AMLAC. At ang sistema dito kasi, nasa network yan. Kahit na i-close mo na yung account, ando doon pa rin yung records. Kaya walang kawala ito. Walang kawala. Simula 2005 o 2006, lahat ng records na flag ay nandoon pa rin sa system. Hindi nila binubura yan. Kaya itong yung inilabas ko, ay makikita pa rin nila. Tapos, hindi lang yan. Baka may makita pa silang milagrong mas malaki. Di ba? Okay. Kaya, yun. Pagka iniimbestigahan na ito, and by the way, kung magpa-file ako ng sa Tuesday, baka in a few weeks may magpa-file naman tungkol doon sa confidential funds ni Sara Duterte. So, pag final na yon, kasama yon. Titignan din yung records, pwede ring maging basis yon para ma-request sa AMLAC lahat ng bank accounts. Makikita natin to lahat. Hindi nila ito matatago. Yan. Ang ganda nun Naalala ko dati, kami, siguro kasama talaga ako doon sa bulag sa kanila na talagang sabi ko nga, si Tirililing na naman, may sinasabi na naman. Tapos ngayon, through the years, habang dumadaan yung panahon, unti-unting yung mga sinasabi nyo, sabi ng mga nanonood, ng mga netizen, ng mga Pilipino, ito yung mga sinabi ni Trillanes na dati hindi natin pinapaniwalaan. Ang tanong ko is, ang simple lang ilabas nila yung yung pinaka bank account, ipakita ni Pulong yung sa likod niya. Malamang hanggang ngayon hindi kami naniniwala sa inyo Yeah. 'Di ba? Kung meron punta to at kung walang issue sa bank account, malamang hindi kami naniniwala sa inyo. Ngayon po, anong pakiramdam ng isang Senator Trillanes na yung nandun ka galing sa ilalim, kami na hindi naniniwala dati, ngayon is eto talagang napapabilib kami doon sa mga revelasyon nyo dati pala. Well, siyempre natutuwa tayo na kumbaga marami nang namumulat, lumalabas yung linaw, yung kaliwanagan doon sa mga pangyari. Pero yun na nga gusto kong ilabas noon na tipong nung ako inakusahan ako ni Duterte na meron akong foreign bank accounts. Agad-agad pumirma ako ng waiver. Tapos hindi lang yun. Sinama ko yung mga media doon sa bangko sa Singapore para tanungin yung mga teller doon kung meron ba akong account doon. Kasi inabot ko yung sa bank. hindi. Sa Singapore, actually, itong DBS. So, DBS. nandoon yung mga media. Yung teller mismo nagsabi na, wala kang account dito. Tapos lumabas pa yung manager, wala kang account dito. So nilabas ko ngayon, pinakita ko sa kanila na hindi ako natatakot. Kasi yung mismong pinakita ni Digong sa media na ito yung mga accounts ni Trillanes yun mismo yung binigay ko doon sa teller ng Singapore. Kahit na daw, wala daw pangalan na gano'n, na Trillanes daw, walang may account, kahit na pa.
Tapos nung nabisto na siya sa publiko, aba, si Digong, sinabi niya, inimbento ko lang naman yan eh. Sinabi niya, inimbento Oo. niya. Oh, Kasama niya public. press conference, ay parang ini-interview siya, yung datingan nun eh. Oo, ini-interview siya. Inamin niya. Sabi ko, biruin mo, kung hindi ko ginawa yun, edi palagi nilang sasabihin yon ng mga Correct, DDS opo. na ako di ngayon nabasag siya. Pero nung ako na ngayon yung nag-akusa sa kanya, aba, ang dami ng mga alibay hanggang sa pupukpukin ako ng mic para lang mapagtakpan Siyempre, di ba? Oh. makat lang kita, Sentry. Sa tingin mo ba, aabutan ka? Kung talagang malapit ka, papaluin ka, aabutan ba sa ano mo? Aabot ba sa'yo si Digong nun? Alam mo, nakitinitignan ko siya. Nagpapaawat siya eh. Nung may aawat na, saka siya medyo, alam mo na yung mga style eh. Ganun lang naman yun. Tsaka nanonood ako ng live no, nakaganon ka lang eh. Oh. Talagang, matalim yung tingin mo sa kanya na, yung hindi, alam mong hindi ka bullshit o hindi ka, cool ka lang eh. Pero nakaganon ka sa kanya, talagang yung mata mo, rekta sa kanya eh. Kasi sinusubukan niya kasing manindak. Alam nyo, nung panahon na, nung presidente siya, karamihan ng supposed to be na tatayo ka at kumbaga questionin mo siya, yung iba na dadala sa sindak. Sindak pa lang maatras na. Ganun yung style niya eh. Kaya, pero alam niyo naman, tayo nakainkwento tayo ng mga ganyang klaseng tao sa buhay natin na yung pagka kinol mo, wala lang naman, forma lang naman, parang gano'n. Pero, Sentry, matagal ka ng vindicated eh, no? Pero, ang tanong, sino susunod after Bongo? Sinong isusunod mo pa? Okay. Ang nais natin sana, ang nananawagan tayo doon sa ICI, kung gusto niyo nang mag-imbestiga talaga ng pinakamalaki, yung kay Pulong, na 51 billion doon sa distrito niya. Maliwanag yun sa records na talagang nag-allocate doon sa distrito ni Pulong ng 51 billion. During Talagang pandemic? dapat 2019 to 2022. Yan yun. Okay. Oo. So, doon ka dapat ihimatayan, at hindi lang yan. Ito, lumabas na nga doon sa report nito ni Montalban, yung sang ng Humina lang signal ni Sentry. proponent ay si Nagchichapi ka, Sentry. Humina lang yung signal. Babalik yan. Tawag dito, mabibigat eh, no? Tingin ko, hindi pa nasasagot ni Sentry